mapagpalang araw po sa ating lahat at Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo po tayo at ihanda po natin ang ating puso at isipan para sa pagsamba po sa ating Panginoon. let us pray. Faithful Father, we begin today by giving you thanks. Your love endures forever and it never fails. Though there are many ways in which we have failed, we have not exceeded the supply of your mercy and grace. We thank you for revealing yourself to us through your word. As we open the Bible today, We pray that you will hear your voice and we ask that your Holy Spirit would be at work, opening our ears to hear and our hearts to receive your word. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin ang Psalm verse 33 chapters 1 to 5. Kayong mga matuwid, sumigaw kayo sa galak. Dahil sa ginawa ng Panginoon, kayong namumuhay ng tama. Nararapat ninyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may mga huwertas. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tugtugan ninyo siya ng buong husay at sumigaw kayo sa tuwa. Ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ng kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katuwiran at katarungan, makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Para po sa praise and worship, natawagan ko po si Bless Margareta. First Thessalonians 5 verse 18 says, Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Church, whatever we are going through, may it be in joy or suffering, in any circumstance in life, may we always find a way to worship our glorious God. So let's offer Him our hearts today, give thanks, and bless His name. Let's sing, Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, where the found in a desert place, and walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, the pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise.
roses in Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to stay, but blessed be your name. You give and take away, you give and take away. My heart will choose to stay, but blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Let's continue to worship Him. Let's sing The Lord is my salvation. The grace was reached for me, and it pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear the darkness fall. His strength will help escape His wall. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My God is safe, and the victory won. The Lord is my salvation. My hope is hidden in the Lord. He floods each promise of His word. When winter fades and the spring will come, the Lord is my salvation. In times of waiting, times of need, when I am lost, when I am weak, I know His grace will renew this place. The Lord is my salvation. Who is like the Lord our God, strong to save, faithful in love? My God is safe, and the victory won. The Lord is my salvation. And when I reach my final day, He will not leave me
Tayo po ngayon ay manalangin. Pinupurit sinasamba ka namin, aming Diyos. Kayo na soberano sa lahat, kayo na makapangyarihan sa lahat. Kayo na alam kung ano yung mga detalye ng aming buhay. Kayo na dama ang aming lungkot at ramdam ang aming mga tuwa at saya. Kayo, O Diyos, na nakilala sa amin. Tumupuri po kami sa iyo, sumasamba. Nga dakila ka namin ngayong umaga sapagkat napakayaman ng biyaya na araw-araw ay binubuhos mo sa aming buhay. Napakasagana ng habag pinaparanas mo sa amin, O Diyos, sa tuwinan. Walang angkop sa aming papuri maliban sa iyo. Walang karapat-dapat tumanggap ng luwalhati maliban sa iyo. Dakila ang iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat. At alam po namin na sa gitna ng aming mga kahinaan, ikaw ang aming lakas. For we find fullness of strength in your strength, Lord, in our weakness. Kaya nga po, nagpapasalamat kami sa pribileyo na ngayong umaga, sa biyaya mo, harap kami sa iyo at magbigay ng papuri. Mapaglingkuran ka namin, na itawid namin sa iyo ang aming dala, ang aming taos na pasasalamat. Ganon din, Panginoon, pang idulog sa iyo ang patuloy na pamamatnubay mo sa bawat buhay. Mga desisyon na aming ginagawa araw-araw. Nawa po ang iyong salita ang pirmihang tinatangkilik ng aming isipan upang sa bawat oo at hindi namin, sa bawat plano na nabubuo sa aming isip at puso, nandun ka lagi, Panginoon. Ang patnubay mo ang siyang nagiging matibay na buog sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming Panginoon ayon sa yaman ng iyong abag at biyaya. Tulungan mo kami sa lahat po ng aming pagsisikay sa buhay. Panginoon, gusto po namin magtagumpay sa buhay namin. Gusto namin iparangal ang iyong pangalan. Gusto po namin itanghal na napakabuti mong Diyos. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain anumang mga pangangailangan meron sa aming kalagitnaan. Kayo po ang magpala ng mga nagdinegosyo, tumulong sa pagbigay ng ayuda sa kanila, tulong na kaalaman sapagkat lahat po ng pagpapala nanggagaling sa iyo. Hindi po nanggagaling yan basta-basta kung saan, kundi sa iyo po nanggagaling lahat ng pagpapala. Maging ang mga nag-i-empleyo, bigyan mo po sila ng mga promotion sa kanilang ginagawang trabaho, mga estudyante po, bigyan mo sila ng talino pang mag-excel sila sa kanilang pag-aaral. Salamat po, mabuti. Kayo po mag-provide ng bawat pangangailangan sa loob ng tahanan. Maging ito ay physical, maging ito ay spiritual o emosyonal. Panginoon, kayo po mag-provide ng pagkain sa bawat lamesa. Kayo po magbigay ng kapayapaan sa bawat puso't isipan sapagkat may pananampalataya kami sa iyo at ang pag-asa namin ay nakalagi lamang sa iyo. Tanging ikaw, Diyos, ang aming kaligtasan. Maraming salamat. Pinagpapala mo kami dito sa Lifefield, yung mga katandaan po namin. Patuloy mong iniingatan sila upang kanilang katawang lupa ay lumakas. Naalala po namin Sister Alice, patuloy mo ang iyong biyaya sa kanya. Pagpalaing ingatan kasama si Brother Manny. Tulungan mo sila sa lahat ng kanilang mga struggles at problema. Salamat din, Panginoon, sapagkat kayo ang patuloy na magpapala sa mga leaders ng Lifefield Church, kay Pastor Vince, sa mga pastor po namin, Pastor Norman, Pastor Raymond, Pastor Jomer. Kayo po ang mag-iingat sa kanila. Bigyan mo sila ng kakaibang lakas upang magpatuloy at hindi manghinawa sa paglilingkod sa iyo. Bigyan mo sila ng tagumpay, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa. Pagpalain mo sila. Itaas mo, Panginoon, sila sa mata ng kanilang mga kasama sa iglesia. Maging huwakan sila ng iyong
pagiging Diyos sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. Maging mga pangangailangan nila, kayo po ang tumugon. Ang kanilang mga panalangin, kayo po ang sumagot. Panginoon, pagpalain mo po sila ng pinakamabuti at pinakamainam mong pagpapala. Salamat din, Panginoon, sa para lang ito kay Christian, sa kanilang patuloy na pagbibigay sa amin ng pabor na paggamit ng kanilang facilities. Huwag mong kalimutan, Lord, pagpalain ang paaralan ito mula sa pamunuan, mga guro at lahat po ng kabahagi ng paaralan ito, lalo na mga estudyante nila. Pagpalain mo po sila, special na karunungan at katagumpayan sa kanilang ginagawa. Maraming salamat din po, Panginoon, sapagkat kayo po ang magbibigay ng magandang plano para sa Life Field dito sa darating po namin church camp. Kami po ay maraming pangangailangan, tinutulog po namin ito sa iyo. Bigyan po kami ng karunungan at maayos po namin yung programa sa paraan na magbibigay ng lahat ng kalwalatian at papuri sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Sinasamba po namin kayo. Dinadakila po namin kayo. Pinamahal po namin kayo. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Jesus. Lahat tayo magsabi na. Amen. Amen. Pakaupo na po tayo. Si Paul, yung mga tatay kasi, daanan namin pa sa Philippians. Pansin namin yung Philippians. Punong-puno ng gala ang sulat ni Paul. Pero nakakatuwa nito, si Paul pala nakapuno habang sinusulat niya yun. So, pwede tayong dumadaan sa mga pagsulat. Pero dahil sa presensya ng Panginoon, hindi nawala yung ating peace of mind. Nakakatulog ba kayo sa gabi? Ayos ba tulog nyo? Kahit may problema. Ang Lord ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Isa sa mga naging kagalakan ni Pablo dito sa mga taga-Pilipos, nung siya ay nakakulong at may mga pangangailangan nagpadala sila ng tao, si Epaphroditus, nagbigay ng tulong kay Paul. Simpleng tulong, sabi ni Paul, hindi yan yung pinakapangunahin kong gusto, pero nagbigay ng iba yung lakas ng sigla ko sa bito ng Panginoon. Kaya nga, dun sa Philippians, nagbigay siya na ito yung pangako ng Diyos, ito yung pwedeng gawin ng Diyos sa inyo. Kasi sila nagbigay, hirap na nga ng buhay, nagbigay pa ng tulong sa simbahan. Kaya sabi ni Paul sa kanila, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Huwag kayo mag-alala, ang Diyos ang bibiyaya sa inyo. Kaya tayo, we are challenged financially. Alam naman natin yung buhay, ganito ka perfecto. Alam ko bawat end ng month, may mga babayarin na harapin. Kaya praise the Lord. God supply our needs. And let's not be, let's face the needs according to the faith that God has given us. Sabi dun sa 2 Corinthians 9:7-8, ang bawat isa ay magbigay ayon sa itinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Sabi ko dito sa verse na to, Amen. Church, let's pray before we give our offering to God. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa masaganang biyaya po sa amin. Pagpalain mo kami bilang pagsamba, bibigay po kami para sa pangangailangan ng iglesia. Pagpalain mo bawat isa, kayo po magdagdag sa lahat ng aming pangangailangan. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. It's offering time. With a grateful heart, give
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Good morning. Bilang mga mananampalataya o tawagin natin Kristiyano, bilang Kristiyano, ang ating Diyos ay tunay na may plano po at layunin para sa buhay natin. Kaya lang kung minsan parang nakaramdam tayo ng mga hindi katiyakan sa direksyon natin. At kung papaano, kung anong dapat gawin, hindi tayo sigurado. Now, upang ating malaman ang kanyang plano, para sa atin of course, at kapag hinahanap nga natin yung kanyang kalooban, hinahanap natin, tinutulungan po tayo ng salita ng Diyos upang makasiguro tayo na mapunta tayo sa masikip at mabuting mga bagay. Sa totoo lang po, matagal na tayong mananampalataya, napakahirap po talaga ng kalagayang tayo ay bagabag. Honestly, kung magtatapos tayo, napakahirap ng sitwasyon na yan. Bagabag ang ating pakiramdam. At wari mo'y parang naghahanap tayo ng mga kakulangan sa ating buhay. At kung minsan, parang nakakaranas tayo ng ating pinto ay sarado. Masasabi ko po na mahirap unawa nito, lalo't higit sa lahat, kulang tayo sa kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. So, God. Now, sa ating pupatuloy ng pagsasaalang-alang ng isang bagong landas na ating tinatalakay, yung tinatawag nating takbuhan sa buhay, ang Diyos po ay inatasan tayo na maging mas malalim para ating pong maunawaan yung kanyang kalooban. Ito po ang mga bagay na kung saan ay pinanghikayat din naman ng may akda sa atin. Nais niya na tayo magpatuloy sa ating pamumuhay palagi sa kapayapaan o nang may kapayapaan at may kabanalan. Siyempre, para ang presensya ng Diyos ay lagi nating maranasan palagi. Now, sa muli po, ano ba yung mga bagay na yon na natalakay natin nakaraang pag-aaral natin nakaraang linggo? Tayo po ay tumatakbo ng may pagtitiis sa takbuhan. At inalam din natin alin yung mga dapat nating tiisin. Kailangan natin magtiis sakaling tayo ay nakakaranas at nakakatanggap ng disiplina sa ating Panginoon. Imbis na tayo masiraan ng loob o tayo huminto, tiisin natin ng konti. Konti lang naman yun, saglit lang naman bibigay ng Diyos. Hanggat hindi tayo natututo, nandoon yung senaryo na yun sa buhay natin. Ngunit, bago po tayo lumipat ng paksa, nais kong ipaalala sa atin, o ito'y paalala rin doon sa mga sinulatan ng may akda, na tayo po, bilang mga mananampalataya, dapat alam natin sa isip natin, sa puso natin, hindi po tayo tumatakbo bilang individual, pang sarili, o nakikipagkompetensya laban sa isa't isa. Mahalagang bagay na dapat alam natin yan. Kung hindi, tumatakbo tayo bilang group or koponan. Okay? Dahil dapat makita natin na meron tayong responsibilidad sa isa't isa. Ano po yun? Tulungan natin ang bawat isa, tulungan ng kapatiran, upang tayong lahat ay magtagumpay at manalo tayo sa karera na binabanggit dun sa ating pinag-uusapan. Now, merong isang halimbawa, at ito yung magandang pangyayari na talagang alam ko kapupulutan natin to ng aral. Merong isang tawagin natin karera. At ang mga kandidato doon, mga kasali, participant, ay mga mentally handicapped na mga individual. Sa madaling salita, ano ba, physically or kasi may ano sila sa isip alam ko, mentally. Physical siguro wala dahil nakakatakbo sila. Meron silang problema sa pag-iisip. Mga handicap sila. Now, what happened, nung simula na yung karera, malayo na yung isa. At sigurado na yung panalo niya kasi malayo na siya doon sa mga kalaban niya. And then suddenly, merong sumigaw ng aray o parang nasaktan. May narinig siyang bagay na bumagsak. Nakita niyo yung pangalawa na natumba. Siguro nagka-problema. Ang ginawa nung nauuna, imbis na bumulong sa para manalo na siya, minto siya, binalikan niya yung pangalawa at kanyang tinulungan. Sabi ng mga nandoon, bakit mo binalikan? Saan panalo ka na eh? Sinisisi. At maraming narinig ng mga bashing
tungkol sa ginawa niyang paghinto at pagtulong. Pero sa kabilang banda, siguro ang pag-uusap natin dito ay pananampalataya. Ito yung panalo. Sa harap ng Diyos, panalo to sa ginawa niya. Kasi nang gusto ng Diyos na ginagawa natin. Hindi tayo nag-uunahan, hindi tayo nagpapagalingan kung hindi magtutulungan tayo para pare-parehas tayo, sabay-sabay tayong manalo sa takbuhan. Mga kapatid, maging dito man sa ating simbahan, ay responsibilidad din po natin. Dapat nasa puso natin to, isa nasa isip natin na ang pagtutulungan sa isa't isa ay napakahalaga. At kadalasan nga po, merong mga tanong kung papaano, ano ang aking gagawing tulong. Ipapanalangin ko lang ba siya o kailangan ko siyang lapitan at kausapin? Sa umaga pong ito, bagamat ang pagtataguin ng kapayapaan, kabanalan ng mensahe, bali masigit pong pinuntahan itong mga bagay nito na dapat nating matuklasan, mga karaniwang hadlang na nagiging sanhi ng ating pagkatalo bilang Kristiyano sa takbuhan ng buhay. Now, ano po ito? Sa ating pong talata, mayroong 5 hadlang na nagiging dahilan kaya po palaging talunan, binanggit yung salita ng makaraang linggo, ng hihina at ng nunupaypay. Sa talatang 5, makikita natin nanghihina sila kasi hindi nakilala ang biyaya ng Diyos. Ikalawa, nagagalit sila dahil sa mga pagsubok na nararanasan nila. Ito yung galing sa mga tao nung panahon na yon at maaaring nangyayari din sa panahon natin. Yung iba naman, hindi pinapansin ng kalooban ng Diyos, nagpapasasa sila sa mga immoralidad. At sumunod, nagkaroon sila ng makamundong pananaw sa buhay, imbis na maka-Diyos, makalangit na pananaw. And lastly, sapagkat ang hinahanap nila ay mga pagpapala lang. Ngunit hindi nila hinahangad ang Diyos mismo bilang kanilang pagpapala. So yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. So balik bago tayo dumako sa ating pag-aaral, pag-uusap, basahin muna po natin muli, bigyan galing nating pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong talata ay makikita sa Kabanata 12, talatang 15 hanggang talatang 17 ng ating pag-uusapan ngayon, aklat ng Hebreo. Hebrews chapter 12, verses 15 up to 17. Tiyakin ninyo na walang sino man ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Pagsikapan niyong walang sumibol na ugat ng kapaitan at baka mahawa rito ang marami. Tiyakin ninyo walang sino man sa inyo ang maging mapakiapid at walang galang sa Diyos katulad ni Esau. Sa isang pinggang pagkain ay pinagbili niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam niyo na pagkatapos ng mga ito, ang nais niyang magmana ng pagpapala, siya ay tinakwil sapagkat wala siyang pagkakataon upang magsisi. Bagamat lumuha, kanyang pinagsisikapang makuha ang kanyang pagpapala. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tulungan mo kami na aming hindi lang madama, maunawaan, maintindihan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagnguya ng iyong salita ngayong umaga upang pumunta yung mga bagay na aming kakainin sa tamang bahagi ng aming katawang espiritual. Samahan niyo po kami, O Santong Banal na Espiritu, kayong aming maging gabay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aking panalangin. Amen. So, mga kapatid, kanino bang responsibilidad yung tinatawag nating ministry ng pangangasiwa dito sa simbahan? Sa pastor lang ba yun? Sa elders lang ba yun? Kapag ang pag-uusap po, lalo na sa banal na kasulatan, is ministeryo ng pangangasiwa. Gusto kong sabihin sa inyo, kabilang po tayong lahat, buong simbahan. Pansinin po natin talatang 15. Meron pong salita dyan, sa simulang-simula pa lang ng yung verse. Makikita niyo sa English, see to it nakalagay, no? Yung praise. Sa Tagalog, tiyakin ninyo. Hindi na naman sinabing tiyakin mo o tiyakin lang niya. Walang ganon. Tiyakin ninyo. Dito lang po muli ito ginamit. At ang pagkagamit dito sa tiyakin ninyo, makikita rin natin to sa unang Pedro. May kahalimbawa, sa kahalintulad siya.
Nasa unang Pedro, kabanata 1, talatang 2, kabanatang 5. 1 Peter chapter 5, verse 2, ganito ang sabi. Na alagaan nyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Pamahalaan nyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Gaya ng nais ng Diyos. Gawin nyo ito. Ito yung importante rito. Hindi dahil sa pag-ibig sa salapi, kung hindi dahil sa pagnanais natin maglingkod. So, yung pong salitang tiyakin ninyo, nangangahulugan talaga ito ng pangangasiwa. O sa madaling salita, pagpapatuloy natin sa pangangalaga sa bawat isa sa atin, sa isa't isa. At pwede pa natin dagdagan yung kahulugan nito upang makasiguro tayo na makakuha ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Hindi lang ako, hindi lang kayo ang dapat nakakuha. Tayong lahat dapat pare-parehas, pantay-pantay na makakakuha ng pagpapala ng Diyos. Now, isa lang ibig sabihin nito, mga kapatid. Dapat ang bawat isa sa atin na bahagi ng katawan ng Panginoon, dapat meron tayong kooperasyon. Meron tayong pagkakaisa. Meron tayong pagtutulungan. At katulad sa ating kultura, meron tayong natawag na bayanihan. Di ba alam niyan? Pag yung binubuhay yung bahay kuko. Hindi ko alam kung meron pang ganito ngayon sa probinsya. Alam ko meron pa rin. Talagang pare-pareha sila. Nagpapasan sila para sabay-sabay lang ihatid yung bahay sa isang dako. So, nangangahulugan po ito na dapat ang ating isip, mga kapatid, kailangan nating matiyak na ang bawat isa sa atin, tingnan niyo yung katabi niyo, dapat siya ay hindi matatalo sa takbuhan. Hindi siya babagsak, hindi siya hihinto, hindi siya lalayo. Alalahan natin ulit banggit sa huling parte ng talata ng aklat ng Pedro. Gawin niyo ito hindi dahil sa pag-ibig, sa salapi, kundi sa dahil na maglingkod tayo. Nais natin maglingkod sa Diyos. Now, paano po ba ito? Now, siguro halimbawa, ganito. Siguro dito magigising kayo. Halimbawa, nabalitaan mo na si ganon ay pregnant. Alam mo na hindi pa kinakasal, wala pang nababalitaan na boyfriend, and then suddenly you found out, kinalat na siya ay buntis. Pregnant, alam niyo pa sabihin, no? Tama ba ako? Yun yung term yun. Anong gagawin mo? Ipapanalangin mo ba siya? Kakausapin mo ba siya? Anong tulong ang gagawin mo sa kanya? Okay? Yung iba kasi hindi tinutulungan eh. Sasabihin, yan, expected ko na yan dyan sa taong yan kasi matigas ang ulo, ganito, ayaw magsimba. Hindi tulong yung ginagawa mo sa kapatid mo. Panunumbat yun, parang binabagsak mo pa siya. Lalo mo siya tinutulungan na mahulog at hindi manalo sa karera. Halimbawa naman, may kapatid kayong nalugi sa negosyo. Ano gagawin mo? Tatawa ka ba? Buti nga. Sabi ko sa iyo, huwag yan pasokin ng negosyo. Yan ang Alam niya, typical mga Pilipino kasi ganun ang ugali eh. Natutuwa sila na sana bumagsak itong channel na ganito pa itong channel na ganito ang merong kita. Sila wala. Competition ang kanilang dating sa buhay. O kaya naman, kakilala natin, natigok. O anong magiging reaction natin? Dalawa, no? May malulungkot, merong matutuwa. Lately, naalala ko itong kamatay. Merong kaibigan na pastor. Matagal ko ng kaibigan ito. Talagang matagal na. Pero mas may edad siya sa akin. Namatay siya. Bigla rin eh. Last Wednesday morning, nag-text sa akin yung asawa. Si Pastor Benny. Inalam ko kung anong kinamatay. Alam niyo kinamatay niya? Matigas din ang ulo. Nagkaroon siya ng sakit, sugat sa paa. Meron siyang diabetes. Alam niyo yan. Inaway niya yung doktor, ayaw niyang magpagamot. Ayaw niyang inumin yung gamot, at ang gusto niya, i-cremate din ako. Tigas nga ulo eh. So, dahil hindi na siya nilaboratory, wala anything, namatay, magamagana. Wala din pera. Ang ginawa, nilagay lang siya sa table, tinakpan ng kumot, nakalbas lang yung mukha. At hinayaan lang dumalaw yung relatives sa yung close, yung asawa na tinignan. Tapos, kinidimate na kasi yun ang gusto niya raw gawin sa kanya. Hindi ko alam kung tama yung ginawa niya o mali. Pero whatever comes na pwedeng mangyari sa isip ng kaibigan ko na yun, hindi ko rin pwedeng sabihin masaya ako. Baka mamaya wala siyang reward. Sinayang niya yung kanyang pagpapagal. Dahil parang kalaban ng kalooban ng Diyos yung kanyang
Anyway, those are things na pwedeng mangyari kasi sa buhay natin. Ano bang gagawin nyo kapag namatay yung kaibigan nyo? May tutulong ba kayo? Maninira ba kayo? Papagkalat nyo ba? Halimbawa naman, on the other hand, na-promote yung inyong kapatid. Anong gagawin nyo sa kanya? Babatiin nyo ba siya? O medyo may ingit kayo? At finally, pwede natin sabihin, nagkasakit si ganun, nabalitaan natin. Maganda yung ating prayer network kasi pag-send ng, miskan, kahit na sa ladies, nag-send sa akin si Sita Edna, meron sinabing nagkaroon ng problema, sinesan ko kagad. Pinapag-pray ka agad natin dahil nagkaroon siya ng sakit. What about, ito marami, no? Mga pastor na involved sa network scam. Anong gagawin natin sa kanila? Ang dami pong kakilalang ganyan. Meron isa na nakatanggap ng study Bible ni Jimmy Swaggart. Ang ginawa sa amin, binibenta niya, natanggap niya ng walang bayad yun. Binibenta niya ng 700. Bibili ka ba ng brother Jimmy Swaggart? Itong author ng book. Anyway, yung iba naman, maraming ginagamit na paraan para yung ministry ay gawin niyang bahagi ng business niya. Now, marahil po, nung babalik tayo sa salita ng Diyos, makikita natin ang mga kapatid sakali habang nakikita natin sila ay malapit ng mahulog. Ano ba talaga ang dapat natin gawin? Balikan natin sila, puntahan natin sila, tulungan natin sila na makabangon upang parehas tayong makatapos ng karera. Kaya lang, napakarami po ng mga mananampalataya. Nagkikibit-balikat sila. Ayaw po nilang maimbot sa pagtulong sa kapatid na sabi natin nag-backslide, malipit sa Diyos. Now, bakit kaya? Ano pong sabi ng Panginoon? Meron ditong talata sa Mateo, Kabanata 7, talatang 1 hanggang talatang 5. Huwag kayong humatol upang hindi kayo makatulan. Matthew chapter 7 verses 1 to 5. Verse 2, sapagkat sa hatol na inyong ihatol ay hahatulan din kayo. At sa panukat na gagamitin ninyo ay susukatin. Bakit nakikita mo ang pubing sa mata ng iyong kapatid, subalit hindi mo naman pinapansin ang troso na nakabalandra sa iyong mismong mga mata? Paano mo masasabi ng iyong kapatid? O paano mo nasasabi ng iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing sa iyong mata, gayong may trosong nakahambing sa sarili mong mata? Ikaw ay isang mapagkunwari. Tanggalin mo muna ang troso sa sarili mong mata nang sa gayoy makakita ka ng malinaw at upang maalis mo rin ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Probably ito po yung mga dahilan kung bakit may mga Kristiyano ayaw lang tumulong pagdating sa espiritual na pakikibakan ng mga kapatiran. Dahil mayroon pong mga bagay pa rin siguro sa ating sarili na hindi tama, hindi akma sa kalooban ng Diyos. Kaya siguro natatakot po tayo kung susubukan natin sila, tulungan, baka mamaya ibalik sa atin o mapulaan tayo, pagsabihan tayo ng, hoy, mali yan. Huwag mo kung, ano ba yung term yun? Hoy, huwag ganon. Parang ganon. Binapilit na sa kanilang ginagawa mo. Sigurado, ibabalik sa iyo kasama yung kunot ng mukha. Pamilya ito sa mga anak natin. Pag sinasabing, hoy, mali yung ginagawa mo, anong response nila madalas? Maganda yung sinabi niya na kahapon. Hindi ko alam kung biro. Sabi ko, anong gagawin mo? Halimbawa, pinagbawalan ka ng tatay mo na huwag kang manood ng K-pop dahil ikunin mo na lang yung pera mo. Sabi sa kanina, ay, mabuti po yung ganong tatay. Sabi niya sa akin, mabuti po yun kasi at least sinasabihan niya ako na mali yung albaw. Pero pupunta siya ngayon. Sa halimbawa po rito ay paglaki ni Hana, paglaki ni Luis. Anyway, abangan natin. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, 18 to 19, turuan mo silang gumawa ng kabutihan at maging mayaman sila sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at namamahagi sa mga nangangailangan. Yun ang utos sa atin, 6, 18, 19 ng 1 Timothy. Daw sa ganitong paraan, sila ay makakapag-ipon ng kayamanan para maging matatag ang kanilang bukas upang makamit nila ang tunay
na buhay. This is the proper investment, mga kapatid. Pagdating po sa tinatanong natin na kapag tayo ay namumuna ng ating mga anak, ng kapatid, ng mga magulang, vice versa, o kaibigan, dapat ay sabihan natin sila na huwag kang magpapaalipin sa salapi. Dapat ikaw yung boss ng pera. Di po ba? Kaso, binabalik nga nila yun sa atin. Sabi sa akin ng ganyan, ikaw kung gumastos ka, mas importante pa yung manok kaysa sa pamilya mo. Binibili mo ng vitamin, binibili mo ng ganito. Meron ako narinig na gano'n kasi. Ibig sabihin, yung tatay nanunumbat sa mga ginagastos ng asawa niya, ng anak, at yun naman pong mga anak, babalik sa parents yung kanyang panunumbat. Madalas sasabihin ng mga parents, mag-ingat ka sa pag-uwi, huwag ka magpapalate sa church. Alam niyo na po siguro yung ibig sabihin at iba pa. Pero, sabalik, alam niyo po ba, hindi naman talaga natin kailangan maging perfecto sa spiritual. Bago natin tulungan o makatulong tayo sa ating mga kapatid na namumuhay sa mga ilang kasalanan o spiritual na panganib sa buhay nila. Sapagkat sa totoo lang po, wala naman sino man sa atin, kasama ako, kasama Brother Ray, na maaring makatulong kasi hindi naman tayo perfecto, maliban sa ating Panginoong Diyos. Pero may requirement kung gusto mo makatulong. Dapat kasi ang may karapatan na tumulong ay spiritual. Palaging lumalakad kasama ang Panginoon. Kaya kung makita niya ang isang kapwa na mananampalataya, na babagsak, mahuhulog sa problema, kailangan tumulong siya sa pagbangon ng kanyang kapatid at sabay kayong tumakbo sa karerahan ng buhay. May paliwanag po si Apostol Pablo, napakagandang talata. Galatians chapter 6 verses 1 and verse 2. Mga kapatid, kung mayroon sa inyong nahulog dahil sa pagkakasala, tama ito. Kayong mga espiritual ang dapat na mahinahong magtuwid sa Kanya. Now, baka misinterpret nyo ano ba yung spiritual? Ikaw ba ay, of course, puspos ng banal na spirito. Pero ang tamang terminology rito, malago sa pananampalataya. Mature Christian. Mag-ingat din kayo, sabi nga doon. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa sapagkat sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ng Diyos. So wala nang competition. Walang labanan. Kupunan ng nagtutulungan. Ito yung nangyari na po. Kaya boom ang Christianity noon sa aklat ng gawa sa panahon nila. Walang mayaman, walang mahirap. Every one of us, o everyone na nabubuhay ng panahon nila, lahat ng pangangailangan ng kapatid, napakita nila. Kaya nakita yung iglesia nun, ang lakas ng impact ng iglesia, kaya maraming naniwala sa Panginoon. Mahalaga po na si Apostol Pablo, hindi siya nagtuturo para maging exclusive lang yung porte na yon sa mga church leaders na sila lang yung may responsibilidad. Kaya nito kasi mas mature sila. O kaya, dahil ako ay hindi spiritual, kayo spiritual, o kayong spiritual, ako hindi, hindi ka natutulong. Buksan po natin sa Galatians chapter 5 verse 16 to 26. Medyo mahaba yata ito. Sige, daan na lang natin talata. 16 to 26 ng Galatians. Dito kasi ay paglalarawan na kung ano ibig sabihin nito. Nung binasa ko sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Ito po yung reference na tumutukoy ito sa paglakad ayon sa Espiritu, and then merong contrast, paglakad ayon naman sa laman. Mga katangian o karakter na inilarawan ng Panginoon, bahagi po ito ng bunga ng banal na Espiritu. Ano yun? Alam natin. Number 1, alam niya, pag-ibig. Pangalawa, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtitigil sa sarili. Pinapakita po kasi dapat ng talata, dapat nakikita rin natin na ipinako na natin yung ating mga kasalanan doon sa krus. Ito yung laman ng talata. Kasi pagka ganun yung ating attitude, ganun yung ating adikain na yung kasalanan natin talagang binayaran ng Panginoon, gusto natin maging bagong nilalang, dapat lalabas na yung
bunga ng Espiritu. Hindi ka na magyayabang, hindi ka na maghahamon ng away, hindi ka na maiinggit, at hindi ka na magda-down ng mga tao. Sila po yung mga tinatawag na spiritual. Subalit, paalala pa rin, wala pong super spiritual. Walang ganun, no? May narinig na kasi ako dati nung bata-bata pa akong Kristiyano. Sabi niya, narating niya na raw yung plus H, inner happiness. Meron pang plus H. Sabi, ano na yun? Pero yung kanyang kilos ay parang hindi happy. Hindi ko maintindihan nga yung mga ganung sitwasyon. So, hindi natin hahatulan yung mga nahulog, ngunit ang ating hangarin ay maibalik sila. At ito nga po yung kanina ko pang binabanggit sa inyo, salitang ginamit dito. Yung kanilang layunin sa salitang tiyakin ninyo, tulungan na sila ay maibalik sa karera, sa takbuhan upang makatapos. So mga kapatid, ito po yung totoong simbahan na nagiging malusog. Dahil ang bawat kapatiran, ang bawat membro sa spiritual ay malago at tumutulong sa mga pagpabubulik o panunumbalik ng mga mahihina at upang makapanatili sila sa tinatawag nating karera ng buhay. Habang kami yung mga pastor at elders ay nagsisikap sa pagpapastol ng mga kawan, patuloy naman po ang patiran ay mayroon din ginagawang papel sa tinatawag nating group. We have to admit na hindi namin ito kayang gawin as mag-isa o kami lang. Now, sa isang banda po, hindi pa naman natin talaga kilala ang lahat. Diba? Kahit na tayo lagi-lagi nagkakasama every Sunday. Bagamat marahil, sa gitna, nagkaroon na tayo ng kaugnayang connection sa ating buhay. So, it is our responsibilities na tulungan ng sino mang nanghihina. At kung sakali po na may alam kayo, or kaya hindi mo pa alam kung paano, we could go to our elders at magtanong, humingi ng tulong. Halimbawa, mayroon kang kapatid na gusto mong kausapin dahil may problema, hindi mo siya makausap, nahiya ka, natatakot ka, nalulungkot ka, or may mga hindrances, pwede kang tumawag sa elders ng church para dalawa kayo magpunta. Nasa Bible naman po yung mga bagay na yun. Humingi tayo ng tulong. So mga kapatid, ang spiritual na tulong ay halos palagi ito yung pinakamakisa. Kapag dumadaloy nga ito sa pamamagitan ng mapagmahal na uri ng relasyon. Love, amor. May ilang mga karaniwang hadlang na maaari nating sabihing sanhi ng pag-alis, pagliban, pagkabagsak ng mga Kristiyano sa takbuhan. Ayan na po tayo sa inyong program. So, ang lahat ng spiritual na problema ay nasa ilalim ng kabiguan, majority, sa dalawang dakilang utos. Dakilang pag-ibig ng Diyos, bigo siya, at pag-ibig sa kapwa, bigo rin siya. Nakita natin noong nakaraang linggo na ang mga ito ay sa ilalim ng ganap na utos na upang ipapatuloy ang kapayapaan, part yan ng pangalawang utos sa tao, at yung unang utos, pagpapakabanal, sanctification, part yan of loving God. Now, bagamat ang mga bagay na binanggit sa chapter 12, verses 15 to 17, parang ang hindi ito kompleto pa, kaya nga itong may akda ay hindi na siya nag-aalala kasi baka pag magdadagdag pa siya ng mga masasakit na salita, baka bumalik lalo sa Budahismo at tumalikod itong mga kapatid niya sa pananampalataya. Lalo tigit sa lahat, meron ng banta ng pag-uusig sa grupo nila ng mga panahon na yon, kaya ang tendency is iniingatan din ng author ng Hebrew ang kanyang pagsalita. What he did was this, ginamit niya si Esau bilang isang negatibong ilustrasyon, halimbawa ng isang lalaki na iniwan yung kanyang spiritual na pamana. Alam niyo kung anong dahilan, bakit pinagpalit ni Esau ang kanyang karapatan? Saan? Sa sabaw. Sa sabaw na mapula at mainit. Naku po. Meron bang ganung mananampalataya? Pinapalit sa pagkain yung iyong paglilingkod sa Diyos. Bilang pangunahing paglalarawan kasi ng isang uri ng tao, itong si Esau dito, na kanyang nabigo, kanyang pagkabigo, hindi niya nakamit, hindi niya nakamtan
yung biyaya ng Diyos. Tinukoy kasi ng may akda, bagamat hindi niya ito makikita sa banal na kasulatan, pero parang ganito yung providence nito, no? Isa siyang immoral or meron siyang sexual immorality na ginagawa at siya ay hindi banal. By the way, yung buong kwento nito nasa Genesis chapter 26, 34 to 35. Basahin nga natin yung talatang yun. Wait lang. Huwag muna pala. I-reserve ko maya. Okay. So, Genesis 26 to 34 natin mababasa yung mga bagay na binanggit kanina. I-illustrate ko na lang, parang i-summarize ko na lang, mahaba yung kwento nito. So, nag-asawa siya, si Esau, ng mga pagano, paganong mga kaananita. Dito pa lang, bagsak na siya. Kasi, lumabag siya sa banal na pamantayan ng pag-aasawa. Kapansin-pansin po, na maging katulad ng panahon ng aklat ng mga Hebreo, merong patotoo na talagang naging masama itong si Esau. Sa anumang kasing kaso, pwede natin ituring na ang salita ng Diyos ay talagang very particular sa kanyang kasuklam-suklam na pakikipagtadik sa mga babae na may pusong laban sa ating Panginoong Diyos. Kaya makikita niya sa New Testament, dapat kung kayo magkakaroon ng kasama sa buhay, dapat mananampalataya. Very sacred sa Diyos kasi yung relasyon at lalo na yung kasal. Leviticus chapter 18, and then yung mga immorality makikita natin sa Romans chapter 1 verse 26-27. Nag-expand yung kanilang immorality, yung 26-27 ng Romans. Usong-uso ngayon yan, yung LGBTQAP+, lahat ng dami. Ito yun, immoralidad na nagiging sanhi ng maraming nag-aangking mga mananampalataya na mismo sila ay humihiwalay sa pananampalatayang Kristiyano dahil sarili lang nasa. Now, pinapaalala rin po sa atin ng mayakda ng Hebrew na sabi ko kanina, pinagbilingan ni Esau yung kanyang birthright. Of course, hindi mo na ito mababawi. Sa verse 17, nandun yung kwento. Ito, tignan natin yung Genesis chapter 25, verse 29. May cross-reference pa no? Kung tutuloy yung gustong pag-aralan talaga ng mas malaking pa, pupunta kayo sa chapter hanggang 27, last verse siguro 45, pwede yung pag-aralan. Pero let's go to verse 29 of Genesis chapter 25. Isang araw, habang nagluluto si Jacob, ng sabaw, dumating si Esau, galing sa pangaso. Gutom na gutom. At tapos sinabi niya kay Jacob, bigyan mo naman ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw. Dahil gutom na ako. So, tinawag pa niya yung dabarkats niya, si Edom, ni Esau. Ang issue is, alam natin si Jacob, from Benjamin, parang paisip na no? Kahit kapatid bibigyan kita nitong mainit na sabaw, sabi ni Jacob. Pero, benta mo muna sa akin yung birthright mo. Yun ang sabi ni Jacob. Sabi ni Esau, sige, ano magagawin ko dyan sa karapatan na ito? Bali-bala sa kanya yung birthright, pero importante yun. Mamamatay din lang ako ng gutom, di benta ko na sa'yo yan, makakain na ako ng sabaw na mapula at mainit. Nasa mangkok. So kung ganun, sabi ni Jacob, sige, sumumpa ka muna sa akin. Sumumpa. Right? Talagang seryoso itong si Esau na mapunta kay Jacob, yung tinatawag natin birthright bilang panganay. Dali-dali naman si Jacob, binigyan agad ng sabaw sa verse 34. May kasama pang tinapay. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis na siya agad. Dahil sa ginawang yun ni Esau, alam niyo nangyari, nabaliwala po yung karapatan niya bilang panganay. Now, dito sa kwentong ito, yung mga pagkilos ni Esau ay nagpapakita sa atin, talagang hindi niya naiintindihan ang bigat ng kanyang aksyon at pangsang-ayon sa kanyang ginawa. Ibig sabihin lang kasi dito, mga kapatid, si Esau ay hindi totoong nagsisi. Wala siyang repentance. Kasi kung meron,
may kukontra na siya dapat sa mga bagay. Hindi niya pagbibili yun. Pero ito pagpapakita na kanya mismo binigay yung sagradong pangako ng Diyos sana kay Abraham, nadadaan din sa kanya sana, pero dahil sa isang mangkok ng nilagang sabaw, nabaliwala lahat. At di ba meron tayong kakilala na lahat binibenta dahil yung sarili niyang kanyang pinupuntusan na mahalaga at hindi yung ibang bagay. So, yan yung pong unang bagay na gusto kong makita natin. Hindi talaga siya nagsisi. So, ang number 1, bakit siya bumabagsak? Hindi nila talaga kilala ang biyaya ng Diyos. At kadalasan, dahil hindi nila talaga kilala ang biyaya ng Diyos, nagagalit pa sila dahil meron silang mga pagsubok. Ito yung mga signs na hindi talaga nagsisi ang isang tao. Balikan natin yung verse 15. Tiyakin ninyo na walang sino man ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Pagsikapan niyong walang sumibol na ugat ng kapahitan at baka mahawa pa dito ang marami. Yung pong pandiwang ginamit dito na ihuhulog, ito po nangangahulugan talaga, nasukdulang ihuhulog sa paliksahan, tatanggalin. Ginamit din ito sa Romans chapter 3 verse 23 kung pamilya kayo. Sapagkat ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Makapinsalang paghihiwalay. Hihiwalay ka na, mapipinsala ka pa dahil hindi umaabot sa biyaya ng Diyos ang iyong ginawa. So another babala na naman ang may akda na binigay sa atin. Sa hindi nakakaunawa ng biyaya ng Ebanghelyo ng Diyos, meron tayo tinatawag na Armenian group, no? Nawawala yung kaligtasan. Ginagamit nga nila itong talatang ito sa Hebrew to support yung kanilang view. Ngunit, gaya po ng nakita natin, mahit na nung nakaraang pang linggo, yung mga talatang example natin, nagtuturo yun na iniingatan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga iniligtas. Philippians chapter 1 verse 6, kinanta pa nga natin, no? He who began a good work in you will be faithful to the end. And then John 10:27 to 30, Romans 8:29 to 36. At marami pa akong talatang binigay sa inyo noon. Mga kapatid, tandaan po natin, listen to this, na ang kaligtasan ay hindi isang desisyon ng tao. Sa halip, pagbibigay ito ng Diyos ng spiritual na buhay sa mga kinonsider nila na namatay yung ating kasalanan. Kasi pwedeng lumapit ka sa Panginoon Jesus pero hindi mo naman talaga siya tinanggap, nagpanggap ka lang. Listen to Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 5. Noong una, itunuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa pagsuway ninyo at mga kasalanan. Verse 2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritu nag-ahari sa mundo. At siya rin ang espiritu kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Verse 3, dati, namuhay din tayo katulad nila. Namuhay tayo sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama natin sila na tayo'y nararapat sanang parusahan ng Diyos. Ngunit, verse 4, napakamawain ng Panginoong Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa ating mga kasalanan, huli niya tayong binuhay kasama ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay naligtas, dapat maliwanag sa inyo ito dahil sa biyaya. Biyaya. Yun ang unang sagot. Paano ka naligtas? Biyaya ng Diyos. For by grace, you have been saved. Anong premise? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So kung paano ang mga pinanganak ng physical ay hindi na maaaring silang pangmuli. Hindi na pwede, unborn. Hindi mo na siya pwedeng unborn. So kung tayo ay bago ng nilalang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin hanggang sa langit. Ngunit, ilan po sa daigdig ngayon ang nag-aangkin na sila isinilang na muli. Pero kailanman, sa totoo lang, hindi naman talaga binago yung kanilang mga puso. Hindi nila kasi tinanggap ang biyaya ng Diyos. Pag-uusap ng Ebanghelyo, mawawala na sa simbahan yan.
Sa Bible study nila, baby, napapakinggan ko sila. Meron silang pinag-uusapan about easy believism. O, easy believism. Marami nagsasabi kasi niyan, believe na ako kay Christ, save na ako. Tapos pag may dumating yung mga trahedya sa buhay, ayaw. So, kulang po sila sa paggamit nito sa unang lugar. Naalala niyo ba doon sa talata ng Hebrews chapter 6, verse 4 to 6? Nagbigay sa atin ito ng matinding babala na tila mga mananampalataya kasi rhetorical. Okay? Pag sinabing rhetorical, yung we, pwedeng Christian, pwedeng hindi. Okay? Ngunit ang kanilang mga puso ay hindi tunay na naniniwala, hindi sila naging masunurin sa Diyos. So, ganito po ang sa kalagayan ng isang taong nagtitiwala. Saan? Hindi sa Panginoong Hesus. Sa relihiyon. Hindi sila sigurado. Palagi silang kasing nakatuon sa kanilang mga sariling gawa at hindi sa biyaya ng Diyos. So, to summarize, ang lahat ng relihiyon bukod sa gospel ay batay sa gawa. Hindi sila nakikitungo sa kanilang puso. Dumadaan sila sa mga rituals, nag-aalok sila ng mga sakripisyo, pinapanatili nila ang mga patakaran at saka palang aaprubahan na ikaw ay magiging kandidato para sa langit. Ay, imagine ka. Kontrang-kontra sa ginawa ng ating Panginoon. Bago ka makapunta sa langit, ang dami mong pagdadaanan. Papahirapan mo yung sarili mo. Listen to this. Lalo din sa mga nagpipinitensya. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mahirapan. Kaya nga siya pag-ibig. Ginagawa naman ng tao, pinapahirapan natin yung sarili natin para makalapit sa Kanya. Pero maraming naaakit po dun sa bagay na yon. Kasi gusto nila ng recognition. Gusto nilang pagmalaki sa Diyos na sa pamamagitan ng kanilang ginawa, mabati sila, mahusay sila sa sabihin, pinupad nila lahat ng panuntunan ng relihiyon. Bali, ang biyaya ng Diyos, tinutuloy itong mga pride na ito. Sabi ng Diyos, wala sino mang maaaring maging sapat o mabuti na makakamit ng pabor ng Diyos. Ano sabi? Kasi ang lahat ay nagkasala. Pare-pares na lang. Bagay kasi na ito lang po yung Diyos, tinitignan ng ating puso. So, ang tanging paraan ng kaligtasan, pagtanggap sa biyaya ng Diyos. Inialay sa krus, kung saan binayaran ng Panginoong Hesus, yung parusasanan sa atin ay nararapat. Hindi sila kumikilala sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, nagkagalit sila sa mga pagsubok. Yung huling bahagi po ng talatang 15, nakuha po yan sa Deuteronomy chapter 29 verse 18. Sa konteksto kung saan nagbabala po si Moses sa Israel tungkol sa panganib ng idolatry o idolatria. Ayaw niyang magkaroon ayaw ni Moses ng Israel magkaroon ng mga puso na hiwalay sa Panginoon nating Diyos. 20 ng Exodus, unang-unang binanggit doon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga nilalang na katulad ng sa lupa, sa langit, tapos sasambahin ninyo. Ayaw niya na magkaroon sila ng ibang Diyos na kanilang sasambahin sapagkat ang Diyos natin ay mapanatikuin. Malamang po na ang mga taong ito talaga hindi nagustuhan yung paraan ng pakitungo ng Diyos sa kanila. Hindi nila gusto. Lahat at higit sa lahat, kapag dumaranas sila ng pagsubok, ewan po sa inyo, kung kayo may pagsubok, nagagalit pa kayo sa Diyos, dapat hindi kayo magalit kung totoo kayo mananampalataya. Marahil po sa kanilang isip, hindi ako karapat dapat sa ganitong pagtrato ng Diyos. Matino ako, mabait ako. Ayan, sarili. Kaya, magtatry ako. Susubok ako ng ibang Diyos na tutulong sa akin. Wala namang mawawala sa akin. Ganun yung mentalidad nila ng mga panahon na yon. Walang mawawala sa akin. Pero alam natin na kasalanan yan sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito'y maaaring makapagkalat pa ng lason sa mga taong nagkakasalan. Hindi nagsisisi. Maaari ito magdulot ng kaguluhan at marami ang pwedeng madumihan ng ganitong attitude. So, always be reminded, mga kapatid, na ang responsibilidad po natin ay upang hindi natin madumisan
ang katawan ng Panginoon, lalo higit sa lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Kaya mayroong kooperasyon, magtulungan ko anong problema ng isa. Sabi po sa Proverbs, chapter 4, verse 23, ang gandang talata ulit. Bantayan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat mula rito ang mga bukal ng buhay. Ito po ay lalong mahalaga kapag dumaranas tayo ng pagsubok. Huwag na po tayong bubulong-bulong sa Diyos. Kasi minsan nagagalit ka sa Diyos, Lord, ba't mo ako binigyan dito? Bakit mo hinayaan na ako maging ganito? Nagkakaroon siya ng ugat. Nung galit, nagkakaroon siya ng ugat. Saan ba nabubuhay ang halaman? Saan nanggagaling ang buhay ng halaman? Sa ugat. Kapag hinayaan mo lumaki yung ugat, lalaki ang halaman, at ayaw mo na magpasakop sa disiplina ng Diyos, what will happen? Kakalat ka ng dumi, maraming mahahawa sa iyo. Suriin natin ang ating puso, mga kapatid. Lalo na kapag tayo nagdurusa. Upang tayo makatiyak na tayo talaga ay nagpapasakop sa kamay ng pagdidisiplina ng Diyos. Mas magandang dinidisiplina ka ng Diyos kaysa hindi ka dinidisiplina. Ako pabor doon na makatanggap talaga ng disiplina para matutunan natin yung tama, hindi tayo malikaw, hindi na tayo malito. So letter A, hindi nila kilala ang biyaya ng Diyos. Pa letter B, nagagalit sila dahil sa pagsubok. Letter C, yung mga taong nagsasabing sila yung mananampalataya, bakit lagi silang bumabagsak? Ito na naman yung issue. Nagpapasasa sila sa, dagdag ko, sexual na moralidad. Verse 16, tiyakin yung walang sino man sa inyo ang maging mapakiapid at walang galang sa Diyos. Katulad na naman nino, Isaw. Ulam yun. Sa isang pinggang pagkain, pinagbili niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Sa unang tingin po, parang ipinapahawatig ng teksto na si Isaw ay isang immoral. At of course, sabi ko kanina, sinuportahan naman ito ng mga tradisyon ng mga Hudyo. Pero sa Biblia, pag ang pag-uusap ay banal na kasulatan, ang pagtatalik ng dalawang mag-asawa, parehas na mananampalataya, napakagandang regalo ng Diyos sa atin, sa loob ng hangganan ng pag-aasawa, inside marriage. Now, isang dahilan po kasi kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng kasal, upang maiwasan nga itong mga immoral na ito. Makikita niyo sa chapter 7 verses 1 to 5 ng unang Korinto. May parusa pa nga diyan sa mga pangmakalaban sa prinsipyo niyan. Now, sa loob po ng kasal, ang sexual na relasyon ay naglalarawan ng pagkakaisa. Ang illustration nito is between church at ni Christ. Relationship yon. So sa mag-asawa ganun din. Makita na sa Ephesians 5:25 to 33. Ngunit kapag hindi kasal, okay, nasa labas, nagpaparumi po ito at nasasangkot ang buong simbahan kapag ito ay hindi mapipigilan. Kaya dapat lang po na maibalik natin yung ating kapatid na nagkasala sa pamamagitan muli ng tunay na pagsisisi. Matthew chapter 18 verse 15 to 18. Kaya dapat walang tatanggi at dapat ay magsisi siya sa harap ng Panginoong Diyos. Now, sabi sa 1 Corinthians, sabi ko kanina, basahin nyo ng buo itong chapter 5. Ito yung premise ng Diyos. Ito yung utos ng Diyos. Kapag tumatanggi, lumalaban, ayaw magsisi, nararapat lang na talagang siya ay i-expel sa church. May parusa. Hindi disiplina, parusa. Kaya po yung may akda dito, nagtuturo din sa atin, sa buong simbahan, na tiyakin natin na dapat ang bawat isa kasama sa pagtakbo at walang ali-aligid na immoral sa mga mananampalataya. Sa verse 16, sabi din si Isaw, nililarawan na isang tao, wala itong Diyos, yun ang kanyang paglalarawan kay Isaw. Bilhin niyo kung talagang meron Diyos sa puso, hindi niya pagbibili ang kanyang birthright sa pamamagitan lang ng isang pagkain, sabaw na pula. Well, masasabi ko po na inilarawan dito ng banal na kasulatan, tunay na si Isaw ay isang taong pwede natin sabihin kahanga-hanga sana,
Kasi naging matagumpay naman siya sa lahat ng bagay pagdating sa mundo. Okay? Bago ko pala basahin yun. Ano ba yung una natin? Hindi nakapasa sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, nagagalit sila sa pagsubok. Thirdly, naging immoral sila. At pang-apat, baka makalimutan ko kasi. Nakita natin, hindi talaga siya nagsisisi. So what happened to his life? Saan siya lagi? Human's viewpoint. Makamundong pananaw sa buhay, hindi makalangit na pananaw. So example muli dito si Esau. Pang-apat na pala tayo. Sorry. Okay? Now, ano ang naging sinasabi ng daigdig na maganda sa buhay ni Esau? So, bilang isang taong kahanga-hanga, sabi nila, nagtagumpay daw siya sa lahat ng bagay na inalok ng mundo at hindi ng Diyos. Kasi nga, natigo siya pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos. Pero sa worldly, wow, galing. Si Esau ay isang bihasang mangangaso at isang likas na pinuno. Nagkaroon siya ng 400 lalaki na sumunod sa kanya. Sana kung church yun, dami, no? Naging pastor sana. Nagkaroon siya ng magandang, nagkaroon siya ng mga magagandang mga babae bilang kanyang mga asawa. So, hindi lang isa. And then, ang kanyang katanyagan, by the way, galing sa tribo nila, yung mga babae, no? Na kung saan nagkaroon siya ng anak at naging mga asawa ni Esau. So, to make the long story short, nagtagumpay siya sa pananlapi, material, at matagumpay din siya sa larangan ng kapangyarihan sa politika. Ngunit, nabigo siya kung saan ang bagay na napaka-halaga. Ano yun? Nabigo siya sa ating Panginoon Diyos. Kumbaga, sa loob ni Esau, hoy, nagugutom ako. Anong silbi ng iyong malabong pagpapala na hindi ko naman makikita sa hinaharap pa? Kaya sumamatay ako ng gutom ngayon. Marami tayong ganyang premise sa isip ng ibang mga tao. They think of the present at hindi yung future. Kasama si Joel Austin, your best life is now. Hindi. Sa future, ang best life ng bawat mananampalataya. But, pwede pa rin natin ma-attain yung best life ngayon kung tayo sumusunod talaga sa Diyos. Now, anong silbi ng malabong pagpapala sa hinaharap kung mamamatay naman ako sa gutom? Sabi niya, hindi talaga po interesado sa mga pangako ng Diyos sa hinaharap itong si Esau. Nabubuhay siya sa ngayon at hindi siya tumatanaw doon sa hinaharap. Kaya pinagbili niya yung kanyang birthright sa isang mangkok ng nilaga. At sabi nga doon sa talata, pinasa niya kanyang bibig pagkainom ng sabaw at humayo nang walang kahit katiting na pag-iisip ng pagsisisi ng mga panahon na yun. Nasa Genesis 25:34 po yung sinasabi ko. Bagay na mahalaga para sa atin. Ano po ang bagay na pwedeng tinisipin dito sa talatang ito na nangyari? Ang nakita ko is Marcos, alam niyo siguro ito, no? Chapter 8, verse 36. Ito yung kahulugan nun. Aanuhin mo, mapasayo man ang buong mundo kapag ang kaluluwa mo naman ay maliligaw. Huwag tayong gagawa ng mga puhunan ng masasama. Alam ko, tinutokso pa tayo ng Satanas para gawin ang lahat ng paraan, iaalok sa atin sa buhay na ito para mawala tayo dun sa takbuhan karera. So, hindi nila kilala ang Diyos, ang biyaya ng Diyos. Nagagalit sila dahil sa mga pagsubok. Nagpapasasa sila sa immoralidad. Nagkakaroon sila ng mga makabundong pananaw sa buhay, hindi divine viewpoint, human viewpoint. And then last, mukhang maganda itong last pero mali pa rin. Naghahanap sila ng pagpapala. Ngunit, hindi naman nila hinahangat ang Diyos na siyang mismong pagpapala. Verse 17, at alam nyo rin na pagkatapos ay hihingi siya sa kanya ng pagpapalang naukol sa panganay. Pero tinanggihan niya, sapagkat hindi na mababago ang ginawa niya sa anumang pag-iisip at pag-iyak na kanyang gawin.
So, nang mawala po yung basbas kay Esau nung una, talagang sumama yung kanyang pakiramdam. Umiyak pa siya. Yun nga, pagkatapos niya umiyak, patuloy sa buhay, naging matagumpay siya sa world. Sa mga sumunod na taon, marahil ay naisip niya nung panahon na nawala yung basbas, parang trahedya sa kanya, pero nung umunlad yung kanyang pamuhay bilang makamundo, anong sinabi niya? At least nakabawi ako. Maganda ang kalagayan ko ngayon. Pinakakala kasi nung iba ang isip ng iba, pag nandito sa daigdig, nakuha mo lahat, kapangyarihan, kayamanan, ano pa, kumbaga nabili mo lahat. Parang feeling mo na nasa iyo na lahat. Hindi mo alam na ang buhay ng tao parang donut. Anong meron sa donut? Butas. May kulang. Dapat kumpleto ang buhay ng tao. Sabi niya, maganda ang buhay ko ngayon. Dito kasi po sa puntos na ito, malamang kasi ang tinutukoy niyang pagpapala ay material at hindi pagsisisi sa buhay. So, si Esau ay hindi talaga naghahanap ng pagsisisi. Kahit na may luha, hindi talaga siya nagsisisi. Yan nga yung nakakaloko doon sa nakakagulo doon sa karamihang praise and worship ngayon. Emotional, papatay ng konting ilaw, didiliman, at gagandahan yung background music. Kung nga naman, parang maantig yung damdamin mo. Pero hindi yun ang issue. Ang issue is yung pagsisisi mo. Babaguhin mo talaga yung puso at isip mo sa Diyos. Alamin mo na ikaw talaga makasalanan. Hindi yung nagandahan ka sa naramdaman mo sa mga bagay na yon. So, hindi siya naghanap ng pagsisisi. Siya ay naghanap ng pagpapala, pero may luha. Sabi po sa Genesis 27, verse 38, nagmakaawa pa si Esau sa kanyang ama. Ama, wala na po ba kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako. Tapos patuloy siyang umagulgol. Siguro yung iyak niya, parang pag-iisipin natin, parang may galit pa nga, hindi niya nakuha, etc. Anyway, sa madaling salita, hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Ano yung kanyang kasalanan? Hinamak niya ang ating Panginoong Diyos. Siguro nagsisi pero hindi sa pagsisisi na makuha yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi kasi nakuha yung pagpapala kaya siya umiiyak. Nandun siya sa material na bagay. Wala siyang pakialam sa paghahanap ng Diyos para sa kagalakan at para sa pagkakilala ng bawat isa sa ating Diyos. Hindi yung pakialam ni Esau. Gusto lang niya kung anong maibigay sa kanya ng Diyos para maging mas masaya ang kanyang buhay puno. Sa kasalukuyan po ay marami rin mga Kristiyano. Hindi na ginagawa, hinahanap yung benepisyo sa Diyos. At kung bibigyan sila ng Diyos, sa palagay nila, magiging masaya ang kanilang pagsasama-sama, magiging masaya ang kanilang buhay pang pamilya, magkaroon sila ng mabuting kalusugan, komportableng pamumuhay, mabayaran ang kanilang mga bayarin. Sino pa may ayaw nun? Siyempre gusto natin yung mga bagay na yan. Kaya alam po, ang kanilang karapatan ay hindi sa Diyos. O ang kanilang hinahanap na katapatan, hindi talaga binibigay sa ating Panginoong Diyos, kundi sa kanilang sarili. Kung kailan, pwede rin nilang gamitin lang ang Diyos para sa kanilang mga sariling pangangailangan. Kasi gusto nila At yun, gagawin talaga nila, makuha lang yung kanilang mga pangangailangan kahit hindi nila makuha ang Diyos. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay hindi magbibigay. Magagalit pa nga ang ating Panginoon. At katulad ni Esau, parehas na parehas ang attitude ng karamihan sa mga taong ganun yung kanilang mindset. Ninanais ang pagpapala, ngunit talagang hindi talaga interesado sa kagalakan. Alam niyo, meron ako nakitang isang tao sa Biblia, eksaktong example kung paano niya tinanggap ang biyaya ng Diyos. Kung paano niya pinahalagahan ang pagpapala ng Diyos. Ito po ay si Haring David. Alam ko pamilyar din kayo sa talatang ito. Psalm 73, verse 25 to 26. Ang ganda ng sinabi niya. Talagang yung kagalakan galing sa puso ng salmista. Sabi niya, walang sino man sa langit ang kailangan ko kung hindi kayo lang.
Isa lang naman talagang kailangan natin. Sabi niya, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang aking kailangan magpakailanman. So, kakanta tayo. God is the strength. Dapat suriin po muna natin kasi yung ating mga sarili-sariling puso. Lahat tayo ngayon umaga sa mga pagkakataong ito. Alam niyo po ba, o alam ko ba, na sa pamamagitan po ng aking personal na karanasan, sa biyaya ng Diyos ako, lumapit at namagitan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Isa pa pong bagay na dapat natin ding suriin ngayong umaga, tanungin natin sa sarili, naalis ko ba sa aking puso lahat ng poot at galit, kahit na hindi maganda yung senaryo ng aking buhay? Tapat pa ba ako sa Diyos na maglilingkod, magpapatuloy, tumakbo sa kanyang karera? Kahit na mabigat yung disiplinang nilalagay sa aking buhay ng ating Panginoon, ako ba ay tapat pa rin sa Kanya? Another question, iniiwasan ko ba yung tuksong sexual na immoralidad simula sa antas ng aking pag-iisip? Nakatuon ba tayo mga kapatid sa pagpapala ng kawalang hanggan, higit sa pagpapala o material na bagay dito sa daigdig? Alin ang mas mabigat sa inyo? Anong tinitimbang nyo mas gusto nyo makuha? Blessings ng Panginoon o yung material na bagay sa daigdig? Sinabi ko na kanina sa chapter 8 ng Mark, what man profit if he gain the whole world pero he loses his soul. Hinahanap niyo ba kapatid ang Diyos para sa kagalakan sa Kanya lamang at hindi sa mga biyayang binibigay niya? Of course, God is faithful. Kapag meron tayong pinasahang pagsubok, meron tayong recreation, nire-reward niya tayo. Pero dapat lang na sa Diyos pa rin tayo nakatingin. O tayong mga anak, wala na yung mga anak dito. Si Luis, birthday, nung siya ay binigyan ng gift ng kanyang mama, Ana, at saka ni Pao, saan ka tumingin, Luis? Doon sa gift o doon sa giver? Baka hindi mo na tinignan yung giver, doon ka na sa gift na tingin. Meron kasi tayong ganong idea, mga kapatid. Minsan doon tayo sa material na katingin, kinakalimutan natin na yun ay galing sa ating Panginoon Diyos. Siya ang nagbigay ng bagay na yon at yun ay biyayang binibigay niya sa atin. Lastly, nais ko po kayong sabihan na tignan din natin ang ating mga kilala. Kung sila ay nasa panganib na pwede silang lumihis ngayon. Kakilala, kamag-anak, anak, kapatid, na sa tingin sa palagay mo, lumilihis na sa landas ng Diyos. Paano natin malalaman kung kailan tayo dapat manalangin sa kanila? Kung kailangan dapat silang kausapin? Lalo sigit sa lahat, kung sa tingin mo ay talagang nanganganib na siya, kapatid. Tinatawag po tayo ng ating Panginoong Diyos. At huwag nating kalimutan. Kailangan nila ang tulong natin. Kailangan tayo magtulungan sa isa't isa upang matapos natin ang karera ng sama-sama. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy ko pong dinutulog sa iyo, O Diyos, ang iyong biyaya na aming naging kasangkapan upang kami, Panginoon, ay mamuhay ng akma sa iyong kalooban. Patuloy ko pong nilapit na sa simbahan ito sa buong Life in Church, Lord. Maunawaan namin itong mga hadlang na ito na hindi sana umiral sa puso ng aming mga kapatid. At patuloy mo kaming kausapin, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang masabihan din namin yung aming mga kapatid. Na palagi namin, Panginoon, ay lumalabas, nawawala, hindi namin nakakasama. Nais po namin silang idulog sa iyo. At kung mayroong pagkakataon, Panginoon, na sila ay amin pong mabisita, tulungan mo rin kami, Panginoon, pagkalooban mo rin kami ng kalakasan ng loob. Tanggalin mo po yung attitude namin na kami nahihiya, natatakot, o iba pang bagay na umaaligid sa puso namin. Kapag kailangan po namin ng aming kapatiran, ay maitaguyod namin ang kanilang buhay sa kabanalan, kapayapaan,
at sa mga pagpapala na tatanggapin, Panginoon. At higit sa lahat, sabay-sabay po kami sana na manalo at matapos ang karera ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aming panalangin. Amen. Great is he who comes in power, whose wisdom cannot be contained. For the Lord our God is faithful, his mercy forever endures. He who heals the brokenhearted and binds the wounds of the weak, knows the number of the stars and gives to all of them their names. He covers the heavens with clouds of many skies. He prepares rain for all the earth. Praise the Lord your God, O Jerusalem. Lift up your holy hands and sing to the Lord. Enter in his gates, give thanks to the Lord. Come bow down and worship him. He who heals the brokenhearted and binds the wounds of the weak, knows the number of the stars and gives to all of them their names. He covers the heavens with clouds of many skies. He prepares rain for all the earth. Praise the Lord your God, O Jerusalem. Lift up your holy hands and sing to the Lord. Enter in his gates, give thanks to the Lord. Come bow down and worship him. Praise the Lord your God, O Jerusalem. Lift up your
He covers the heavens with clouds of many skies. He prepares rain for all the earth. He covers the heavens with clouds of many skies. He prepares rain for all the earth. Praise the Lord your God, O Jerusalem. Lift up your holy hands and sing to the Lord. Enter in His gates, give thanks to the Lord. Come bow down and worship Him. Praise the